Karamihan sa mga Pinoy na boksingero ay may taglay na super power punch at isa itong biyaya sa kanila para magamit nila sa kani-kanilang mga larangan. May mga Pinoy na boksingero din na malakas sa pakiramdam at madali nilang mabasa ang estilo ng kalaban, na maging resulta sa kanilang pagkapanalo, madali din silang makapag-adjust kung sila ay delikado na sa isang sitwasyon na laban. Isa na sa biniyayaan ng pambihirang lakas at estilo ay si angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero. Kilala si John Riel Casimero bilang isang matinik, mabilis bumasa ng estilo ng kalaban, malakas na pag-iisip, mabilis mag-adjust sa delikadong sitwasyon, matalino at may pambihirang super power punch na kapag tinamaan ka ay daig pa ang lantang gulay ang sasapitan, kahit na makatayo man ay parang 70% ang nabawas sa lakas nito. Sa bawat panalo niya ay dala-dala niya ang talas ng utak at matinding diskarte, sa dami ng bansang nilusob niya ay lalo siyang lumalakas at lalong nahasa sa pakikipaglaban. Narito ang mga maabilidad na super high IQ moment na taglay ng angas ng Pinas John Riel Casimero, na siyang kinakatakutan ng halimaw ng Japan na walang iba kundi si Naoya the Monster Inoue. Dito lang yan sa Wins World TV. Una, ang offensive na ginagamit niyang pang-opensa, ang estilong ito ay nag-iiba ng galaw sa bawat atake. Ang estilong ito ay napakahirap mabasa agad ng kalaban, dahil hindi lahat ng boksingero ay kayang gawin ang estilong ito, dahil nakadepende ang estilong ito sa body movement ng kalaban at napaka-epektibo ito para malinlang ang kalaban na sanhi at susi ng isang tagumpay. Pangalawa ay ang makinis na paggalaw ng mga paa, ulo, mahina na galaw na suntok na may kasamang 100% na lakas at talino. Sa bigat ng katawan ni John Riel Casimero ay kaya niya makaiwas sa mga matitinding mga super power punches ng kalaban. Sa estilong ito ay mahihirapan mapatamaan ng mga solidong suntok itong si John Riel Casimero aka angas ng Pinas Cuadro alas, dahil maliksi ang mga paa at ulo nito. Pangatlo ay ang ginagamit niyang panukat sa distansya ng kalaban ay ang kanyang mga kamay, na akala ng karamihan ay isa lang itong walang kwentang galaw, ngunit isa pala itong estilo, madalas niya itong ginagamit para ma-adjust niya ang distansya ng kalaban para makabato siya ng solidong suntok, babato ng mga fake punches para malinlang ang kalaban at sabay babato ng solidong suntok para makapasok at makatama ito sa kalaban, ang galing ng estilong ito. Ang pang-apat ay sunod sa galaw, hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakatibay ng panga ni John Riel Casimero? Kahit ilang solidong suntok ang tumama sa pagmumukha niya ay parang hangin lang na dumaan, kayang-kaya niyang samalo ng pinakamalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa kanya. Panglima ay ang galing niya manghula sa sunod na galawan ng kalaban, kaya madali niya itong maka-counterpunch dahilan sa pagkasira ng estilo ng kalaban, kayang-kaya din ni John Riel Casimero aka angas ng Pinas Cuadro alas dumipensa habang nakikipagsabayan sa kalaban, kaya walang takot si Cuadro alas John Riel Casimero na sumugod ng sumugod sa kalaban. Sa unang tingin ay hindi mo akalain na ang pagsugod niya ay isa rin pala itong depensa, na tiyak malilito ang kalaban at hulaan ang mga susunod niyang mga solidong suntok. Ayon sa mga eksperto si John Riel Casimero ay may kakayanan na hindi kayang gayahin ng iba, kung sa tingin ng karamihan ang suntok ni angas ng Pinas John Riel Casimero ay isang bahala na suntok at bara-bara, diyan kayo nagkamali dahil ito ay maituturing na estilo at tahimik na pamamaraan at susi ng isang tagumpay, marahil alam ng Team Inoue ang mga estilo ni John Riel Casimero kaya tila natatakot sila at ayaw nila itong labanan. Dahil sa kanyang magaling na estilo na tiyak ikatatalo ng Team Inoue, ano sa tingin nyo guys dito kaya natatakot ang Team Inoue or sadyang wala lang silang paki? Labanan si angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero? Just comment down below. Thank you. Dagdag pa sa ating mga balita. So matapos nga ang laban ni former 3 World Division Champion kontra Saul Sanchez na kung saan ay tinapos lang ni John Riel Casimero sa maikling round si Saul Sanchez sa isang napaka-impresibong knockout. Sanchez mo first Casimero no hinari ga hinuhita. 2度目のダウン。Knockout ay hindi na iwasan ikumpara ni Canelo Alvarez si former 3 World Division Champion Cuadro alas John Riel Casimero kay current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon sa kanya ay may mga estilo si John Riel Casimero na wala kay Naoya Inoue at meron din estilo na kakaiba si Naoya Inoue na wala kay John Riel Casimero. Kaya kapag naglaban sila ni John Riel Casimero kontra Naoya Inoue ay tiyak na isang magandang laban ang atin mapapanood. Dahil talagang bakbakan ito, dahil si John Riel Casimero ay isang boksingero na palaban at ganun din si Naoya Inoue.
Ngunit ganun pa man kahit gusto ng karamihan na maglaban si Naoya Inoue versus John Riel Casimero ay depende daw ito sa promoter ng bawat isa at nilinaw ni Canelo Alvarez na hindi natatakot si Naoya Inoue kay John Riel Casimero tulad ng sinasabi ng karamihan. Ginagamit lang daw ni Naoya Inoue ang kanyang utak sa bawat laban niya kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa sila naglalaban, dahil napakalayo daw ng agwat ng rank ni John Riel Casimero kay Naoya Inoue. Kaya kung gusto daw ni John Riel Casimero makalaban si Naoya Inoue ay dapat ay tumaas si John Riel Casimero sa top 2 para maging mandatory challenger ni Naoya Inoue, sa ganoong paraan ay tiyak na makakalaban niya si Naoya Inoue. Dagdag pa sa ating mga balita, matapos ang laban ni Naoya Inoue kontra sa veteran former world champion TJ Doheny, ay muling nabuhay ang usapin at hindi maiwasan ikumpara ng mga boxing fanatics si Naoya Inoue kay former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Ayon sa mga boxing analyst ay mas malakas daw itong si Naoya Inoue kumpara kay Manny Pacquiao. Sa edad na 31 ay may 3 talo na ito at hindi siya naging undisputed champion. Dagdag pa ng mga boxing fans at boxing analysts, na wala pa sa kalingkingan ni Manny Pacquiao itong si Naoya Inoue, kahit panaalisin natin ang palaban si Manny Pacquiao sa mababang division at bantamweight division ay may nakakalaban na itong malalaking pangalan sa mundo ng boxing tulad na lamang ni Eric Morales. Advantage too by giving you some different angles. Oh! Left hand, Morales. Big left hand, Morales. What a round 6 for Pacquiao. He had everything working in that round. Everything. Morales is making Manny go back. Morales digging in to a man making over $2 million in purse tonight. But these two fighters don't have any help. It's up to each individual. That's what it makes this such a great sport. Nobody but you. Down goes Morales. The fight is over. Manny Pacquiao has won. Manny Pacquiao. Juan Manuel Antonio Barrera na puro lahat pinatumba ni Manny Pacquiao. He never shows emotion in the ring. Big combination by Barrera. Hard left hand. Straight on the button by Pacquiao. Down goes Barrera. He wants, or what his chances might be against Marco Antonio Barrera. Now they know as Pacquiao tries to go ahead and finish Barrera right here in the 3rd round. And he's getting reckless, and Barrera takes advantage. This round, and Pacquiao runs out of gas for 2 rounds later. Pacquiao's going to be in trouble. Everything is great for Pacquiao just here. Starting to dominate every area of the fight. Now Barrera gets a hard right hand back. But Pacquiao's body punches set up another knockdown, and Lawrence Cole says it's not a knockdown. Now the right jab is coming in. Left hand counter. Stuns Pacquiao. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Nonito Donaire Jr. muling magbabalik. May lumabas kasing report sa Daily Tribune. Ayon sa report, one last shot Donaire, 42, wants to stage a comeback ICE WBA strap. Ating napag-alaman na muli itong lalaban para sa titulo. Atin rin nabasa ang isang post ni Nonito Donaire. Ayon sa post, I am Nonito Donaire and I'm representing myself. I request to be in the top 5, so I can have another chance at the title. Kung titingnan naman natin dito ang WBA rankang updated November 30, 2024. Hawak ni Seiya Tsutsumi ang kampyonato. Number 1 naman sa rankang itong si Antonio Vargas. Pangalawa itong Tenshin Nasukawa. Pangatlo si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue na kasalukuyang undisputed and 4 World Division Champion. Pang-apat naman itong si Sho Ishida. At top 5 naman itong si Victor Santillan, na dapat talunin ni Nonito Donaire para may chance si Nonito Donaire makalaban ang kasalukuyang champion na si Seiya Tsutsumi. Ngunit bago mangyari ang labanan Nonito Donaire versus Seiya Tsutsumi ay kailangan ni Nonito Donaire labanan alinman sa top 4 at top 5 contender ng WBA, dahil hindi naman pwede na kaagad niyang labanan basta-basta ang kampyon, kailangan niya muna ng comeback fight at matalo ang top 5 contender ng WBA, para makalaban niya ang kasalukuyang kampyon ng WBA na si Seiya Tsutsumi.
Dagdag pa sa ating mga balita. Alam naman ng karamihan na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion. Ang nangako na magbibigay ito na malalaking laban kay John Riel Casimero. Patungo sa landas at pangarap ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na makalaban sa ibabaw ng boxing ring itong si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Sa balitang ito ay marami ang magbabago ng paniniwala na akala ng karamihan ay tinutulungan itong si John Riel Casimero. Ngunit tinutulak pala ito papunta sa bangin para mahulog, at tuluyan ang mawala sa landas ni Naoya Inoue. Ngunit bigo silang gawin ito kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil sa taglay nitong kakaibang estilo at lakas sa ibabaw ng boxing ring. Marami kasing mga Pinoy at mga solid na taga-suporta ni John Riel Casimero ang naniniwala na maikasa ni Masayuki Ito ang labanan sa pagitan ni John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas kontra Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit sa hindi malaman na dahilan ay wala naman itong naibigay na malalaking laban itong Treasure Boxing Promotion sa pangunguna ni Masayuki Ito kay John Riel Casimero. Dahil ang binigay ni Masayuki Ito na laban dito kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero ay puro maliit na laban lang, dahil lahat ng binigay ni Masayuki Ito na mga laban kay Casimero ay hindi naman magpapataas sa pag-angat nito sa ranking. Ang mga laban na binigay ni Masayuki Ito kay Casimero. Casimero vs Raya Akaho. Casimero vs Filipas ni Tumbuak. Casimero vs Yukinori Ugoni. 出てますね。はい。まあ、ああいうふうに攻めてくるというのは、もう分かっていたことなんで。右ダブルです。そして近づいていった小栗。はい。シャープでいいですね。左フック。小栗がかました。攻撃した後注意しないといけないですね。右フックです。左フック。強打ある右フック。フリッピングで。そしてここでまとめていくか。前に出るカシメロ。近づいていきます。プレッシャーをかけていくのはカシメロ。頭を振りながら近づいてくる。さあ、小栗はワンツーを返していく。そして左膝から右ストレート。綺麗なボクシングを見せます。元世界3階級制チャンピオンのちょっとバランスを崩しました。今のはスリップです。小栗です。残り時間とわずかになりました第1ラウンドです。左のフックを振っていきますカシメロ。さあ、ここはまた近づいていったカシメロ。近づいていきます。右フックだ。位置から小栗選手も行ってますからね。ボディ頭を沈めながら打っていきます。はい。そして世界チャンピオンになったグズマンを倒した、それが右の歴史の人生です。今回のカシメロ戦、その再現は At ang pinakahuli na naging kalaban ni John Riel Casimero ay si Saul Sanchez, na kung saan sa maikling oras pa lang ng round 1 ay tumilapon na ang ulo ni Saul Sanchez, dahilan ng kanyang pagkatalo. Casimero の左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。
10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、こういう曲ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。少し落ち着くか、いや、まだ効いている、今のクリンチャー、サンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した、合わせにいってますね。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう、しのげるか、止めた。Kung inyo pong napapansin na lahat ng inihain ni Masayuki Ito dito kay John Riel Casimero ay lahat yun ay nakapaloob lang sa Treasure Boxing Promotion. Ito ang pinaka-latest na laban ni John Riel Casimero na ihinain ni Masayuki Ito dito kay John Riel Casimero. Ang laban niya kontra Saul Sanchez, na hindi rin naman magpapataas sa rangkang ni Casimero. Kaya marami ang nagdududa dito kay Masayuki Ito, na ang kanyang plano talaga niya dito kay John Riel Casimero ay hindi pagtulong. Kundi ito ay pabagsakin si John Riel Casimero at mawala na ito sa line-up sa posibleng makakalaban ni Naoya Inoue. Nakikita din ng mga boxing fans na isa itong si Masayuki Ito sa posibleng maging mastermind sa pagsira kay Team Casimero. In short, gusto ni Masayuki Ito na pabagsakin si John Riel Casimero. Habang si John Riel Casimero naman ay walang kaalam-alam na sinasaksak na siya patalikod ng kanyang pinagkakatiwalaang boss na walang iba kundi si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion. Ano sa tingin nyo guys, isa ba sa posibleng sumira kay Cuadro alas John Riel Casimero itong si Masayuki Ito? Just comment down below. Thank you for watching, salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright. Bas nga po ng update ang Kameda Promotions patungkol sa kanilang nilulutong event bago magtapos ang taon na ito. At ayon nga po sa kanila ay makikita nating lumaban sa loob ng iisang event ang ating dalawang pambato na sila former 3 Division World Champion angas ng Pinas John Riel Casimero at undefeated prospect Kenneth Louver. Bukod dyan ay lalaban din umano ang former 2 Division World Champion Luis Neri. Kaya naman isang bigating event talaga ang gagawin ng Kameda Promotions. Pero syempre dahil sa buwan pa ng Oktubre magtatapos ang isang taong pagkakasuspindi ni Casimero sa bansang Japan, kaya naman asahan po natin na sa buwan pa ng Nobyembre o Disyembre gaganapin ang nasabing event. Bukod dyan ay posibleng isang setup din ng event na ito, kung saan kapag parehong naging matagumpay si Casimero at Luis Neri sa kani-kanilang mga laban, ay sila na ang sunod na magtutuos, lalo pat matagal nang may alitan na namamagitan sa isa't isa. Kaya mahalaga po talaga na maipanalo ni Cuadro Alas lahat ng laban na ibibigay sa kanya. Na po ang pagbabalik ng legendary Hall of Famer fighter na si Shane Mosley sa ibabaw ng lona sa edad na 53 anyos, makalipas ang 9 na taon magmula nang siya ay magretiro sa boxing. Subalit sa kasamaang palad nga po ay hindi ito nagtagumpay sa kanyang comeback fight matapos matalo sa mas bata sa kanya ng 17 taon na si Matt Floyd sa naging sagupaan nila kanina lamang sa United Kingdom. Dahil po dito ay hindi na pwede pang umasa si Mosley na lalabanan siya ni Pacquiao. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay bago ang laban na ito, ay sinabi po ni Mosley na excited daw siyang sunod na harapin si Pacquiao kung sakaling bigyan siya ni World Champion Terence Crawford matapos maliitin ni Canelo Alvarez ang listahan ng kanyang mga tinalo. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay sinabi ni Canelo ng harap-harapan kay Crawford na alam niya naman daw na isang magaling na fighter talaga si Crawford, pero wala daw mga bilang ang tinalo nito maliban kay Errol Spence Jr. Bagay naman na hindi ikinatuwa ni Crawford, kaya naman nagbanta po ito na siya daw ang tatapos sa career ng Mexican superstar. Sa oras umano na talunin niya si Canelo, ay sigurado daw na lulubog na ang pangalan nito katulad sa lahat ng tinalo niya sa nakaraan. Kaya abangan daw nating lahat ang gagawin niyang pagwasa kay Canelo sa susunod na buwan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.